Maraming mga relasyon ang nasisira ng hindi dahil sa nawala na yung pagmamahal nyo sa isa't isa, kundi dahil walang malinaw na paraan kung paano nyo i-handle yung relasyon ninyo. Kaya minsan napapaisip kayo, normal pa ba ang nangyayari sa relasyon namin? Diba? Or kaya naman kung nagsisimula ka pa lang sa relationship, mapapatanong ka, masyado bang mabilis ang pagpasok ko sa relasyon na ito, sa commitment na ito? At syempre, kapag magkasama na kayo sa bahay, paano namin aayusin tong mga away namin na wala nang katapusan na paulit-ulit lang naman ng cycle? Ang totoo dyan, wala namang perfect na formula pagdating sa relasyon. Pero, ang kagandahan nga dyan, merong ginagamit ng mga frameworks o mga rules sa psychology na makakatulong para mas maintindihan ninyo kung paano gumagana ang isang healthy at romantic na relationship. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong simple pero napaka-powerful na rules na nakabase sa pag-aaral sa psychology. Ito yung 333 rule, ito yung dating stage, and then yung 777, ito naman yung pag-maintain ng connection ninyong dalawa. Pagdating naman dun sa 555, ito naman yung pagre-resolve ng mga issues, ng mga conflict ninyo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa lahat po ng mga bagong subscriber natin dito sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. Ganon din po yung mga bagong followers sa Facebook. Medyo nag-active po tayo ngayon sa Facebook. Maraming salamat din po sa inyo. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa frameworks or mga rules na pwede mong gamitin na pinag-aralan ng mga psychologists. Talagang na-prove nila na itong mga rules na to ay effective. Kasi ang romantic relationship ay hindi madaling i-manage. Hindi talaga, napakahirap. Kung taga rito po kayo sa ating channel, alam nyo yan na palagi nating nadidiscuss yan na napakahirap mag-manage ng isang relationship. Mas mahirap pa yan i-manage kaysa sa isang kumpanya o sa isang negosyo, di ba? Kaya minsan, kapag ka nasa committed relationship ka na, minsan napapatanong ka kapag ka namumroblema ka na, di ba? Na normal pa ba ang ganitong klase ng relationship na meron ako? O kaya naman kung nagsisimula ka palang mag-date, mapapatanong ka sa sarili mo, baka napabilis yung pagpasok ko sa relasyon na to, baka napabilis yung pakikipag-commit ko sa relationship na to. Pwede rin naman na magkasama na nga kayo, ito na yung mga matatagal ng magkasama or mag-asawa, kapag nagkakaroon na ng mga conflict, yung mga hindi pagkakaintindihan. Diba? Paano maaayos yung communication na hindi nag-aaway? Kasi nangyayari sa inyo, isang salita, isang issue na uuwi lagi sa away. So, paano yan? So, yun nga, sa psychology, merong mga framework na pwedeng makatulong at pwedeng yung maging guide para sa relationship journey ninyo. Hindi naman ito yung talagang super strict na rule na na dapat ninyong sundin. Hindi naman ganon. Ang maganda lang, maintindihan nyo itong mga frameworks na to para magamit ninyo, mai-apply ninyo ng tama sa inyong relasyon. Napaka-practical kung maiintindihan nyo ito at magagamit nyo ito sa relasyon ninyo. So marami kasing mga frameworks yan, marami kasing mga na-invento na or mga na-discover ayon sa mga pag-aaral ng mga psychologists kung ano yung mga makakatulong na rules at frameworks sa relationship. Pero merong tatlo na napaka-famous. Ito nga yung 333, 77, at saka 555. So yan ang pag-uusapan natin. So unahin natin yung 333 framework. Ito yung sa early stage of dating pa lang. Kasi ang 333 rule ay ginagamit sa mga unang-unang date nyo pa lang. Sa bawat puntos na ito ay malalaman nyo kung ang pagde-develop ba ng relationship ninyo ay nangyayari ng natural o napipilitan lamang. Or nagiging attached lang kayo sa isa't isa pero walang genuine na foundation ang sinisimulan ninyong relasyon. Kasi kapag nakaranas tayo ng romantic infatuation, yung intense na emotion yan sa early stage ng relationship ninyo, ang brain natin ay punong-puno yan ng dopamine, oxytocin, diba? While nandito ka sa ganitong state, yung talagang nagsisimula pa lang. At kapag ganyan ang state ng pag-iisip mo, bumababa din ang level of thinking naman pagdating sa pag-evaluate ng mga critical na bagay katulad ng pag-evaluate ng mga red flags. So, ibig sabihin, kapag ka-intense, dahil kakasimula nyo palang mag-date, so intense na intense yan, hindi mo mapapansin ang red flags. Basta ang nararamdaman mo lang ay masaya ka, masarap sa feelings, tapos lahat ng bagay na negative,
ay hindi big deal sa'yo sa mga stage na to. So ngayon, dito makakatulong tong 333 framework na to. Kung susundin nyo ito, hindi kayo magmamadaling pumasok sa commitment. So merong tatlong distinct na evaluation points ito. Yung una, diba, tatlong 3 yun, 333. So unahin natin yung unang 3. Pagkatapos ng tatlong date. Pagka nakatatlong date na kayo, nung ka-date mo, diba, tanungin mo ang sarili mo, na-enjoy ko ba yung company niya? Consistent ba siya sa mga plano niya? Kung kapag nagde-date kayo, di ba? Siyempre, yung planning, saan pupunta, saan kakain, yung mga small things na ganyan. Consistent ba siya dyan? Tapos, patanungin mo yung sarili mo, totoo bang may chemistry kaming dalawa o nagpapantasya lang kami? Sa stage na to, hindi pa ito tungkol sa commitment. Okay? Ito, nasa 3 dates. Unang 3 dates. Hindi pa ito tungkol sa commitment o pagdedesisyon ng future together. Dito mo malalaman kung merong sufficient na interest to continue na mag-invest dyan sa kadate mo. Baka kasi isang date pa lang, isipin nyo na kaagad na, uy, perfect match ko to ah. Tapos paglipas ng mga ilang buwan, malalaman mo hindi pala kayo compatible. So kung susundin mo ang tatlong dates muna bago mo masabi na it's worth it na ipagpatuloy na mag-invest ng oras sa taong ito. Maganda to kasi binigyan mo ng enough time yung sarili mo, pati yung kadate mo, ng enough na information para magpatuloy kayo o hindi. So ito yung getting to know each other tong stage na to, yung unang 3. Okay, yung pangalawang 3, after 3 weeks, ito na. Dito, madalas na kayong nag-uusap, madalas na kayong nagkikita. Dito, magsisimula mo nang makita ang mga behavioral pattern niya. Yung tunay na personality niya, medyo lalabas na dyan sa 3 linggo na yan. Na hindi mo ito napansin o hindi ito nakikita sa early stage ng dating nyo, yung mga unang-unang date nyo. Yung unang date, pangalawang date, so hindi ito nakikita. After 3 weeks, makikita mo na siya ba talaga yung tao na sinasabi niyang siya? Halimbawa, sinasabi niya na sa unang date nyo na introvert siya at gusto niya lagi lang siya nasa bahay. Tapos after 3 weeks, na-realize mo hindi pala siya ganun. Pero sabi niya nung unang date namin, introvert siya, tapos hindi naman pala. So, ito yung mga example lang naman. Tapos dito sa 3 weeks na to, dito mo malalaman yung lifestyle niya. Parehas ba kayo ng lifestyle? Parehas ba kayo ng interest? Diba? Makikita mo na rin dito paano siya mag-handle ng stress. Aggressive ba siya? Selosa, seloso, controlling. Makikita mo yan sa pagdadrive. Diba habang nagdadrive, kung mainitin ang ulo niyan while driving. Ano ang mga priorities niya sa buhay? Work, family, friends, o shopping, or travel. So dito sa 3 weeks na to, makikita mo na yan. Dito sa stage na to, hindi naman sa ginajudge mo yung kadate mo na anong klaseng buhay siya, mayaman ba siya or what, hindi. Kasi dito, ini-evaluate mo kung compatible ba talaga kayong dalawa. Masasabi mo dito sa 3 weeks na to na compatible nga kayo, pero you still need more time to validate bago ka makipag-commit talaga. Okay? So yung unang 3, tapos na tayo, 3 dates. Yung sumunod, after 3 weeks, ito na yung pangatlong 3, after 3 months. Ito ang pinaka-importanteng milestone ng 333. Kasi usually, pagdating ng 3 buwan, dito na humuhupa na yung intense ng emotion ninyo. Yung mga nararamdaman ninyo, yung mga dopamine na yan, yung oxytocin na yan, bumababa na yan. At dahil humuhupa na yan, dito na bumabalanse na unti-unti mo nang nakikita ang realidad. Diyan, malinaw na makikita mo na ang red flags, di ba? Makikita mo na yung mga sitwasyon tungkol sa personality niya, sa buhay niya, sa trabaho niya, sa pamilya niya, paano siya mainis, paano siya magalit, o paano siya mag-react sa mga simple or kahit hindi simpleng sitwasyon. Paano rin siya mag-handle ng rejection, ng disappointment. Paano rin siya makipag-usap sa ibang tao, hindi lang sa'yo. Di ba, may respeto ba yan? Or kahit yung pagmamanage ng schedule ninyong dalawa, yung pag-meet up nyo, yung date nyo, saan kayo pupunta, yung mga ganyan, yung pagmamanage na yan. Dito sa 3 months na yan, makikita mo na yan. So dito sa 3 months checkpoint, pwede mo nang ma-evaluate at tanungin ang sarili mo na, compatible ba ang values namin? Di ba? Nagtutugma ba yung mga pananaw nyo sa buhay? Paano namin hinahandle yung conflict? Hindi lang siya, kayong dalawa. Nagsisigawan ba kayo?
O may respeto kayo kapag nag-uusap kayo tungkol sa isang issue o sa isang bagay? Pinalalabas ba nitong tao na to ang best version ko? O nagiging ibang tao ako para lang mapagbigyan siya? Magkaparehas ba kami ng target sa buhay o ng goals? Parehas ba ang gusto naming tahakin sa buhay? Kung mostly ang sagot mo dyan ay oo, masasabi natin na may solid foundation itong sinisimulan mong relasyon. Pero kung may doubt ka, nasa iyo na yan kung gusto mo pa ring ipagpatuloy itong sinisimulan mong relasyon na to. Pero alam mo na i-expect mo na bandang huli, baka luluha ka lang. Kaya wag magmadali. Baka ang iba sa inyo sabihin lang, alam nyo na, ang pagmamahal nag-grow yan naturally. Ba't ganyan-ganyan pa, may mga rules pa. Totoo naman yun. Sino naman ang magdi-disagree sa inyo na ang pagmamahal ay talagang nag-grow naturally. Pero itong approach na ito ay ginagamit para maprotektahan kayo na hindi kaagad kayo makapag-invest ng malalim na emosyon dun sa kadate mo. Diba? Kasi walang kasiguraduhan kung magtatagal ang relasyon na yan. Baka ibigay mo kaagad ng todo sa initial dating pa lang. So if you allow yourself ng enough time bago makipag-commit dito, mapapalabas nyo yung authenticity ng commitment nyo, yung commitment ng bawat isa. Kasi, di ba, nagbigay kayo ng time. Pero syempre, wag niyong pigilan yung inyong mga damdamin na magmahal. Ang ibig lang sabihin dito ay unti-unti lang ang pagbibigay ng malalim na attachment habang inaaral mo pa ang compatibility ninyong dalawa. Merong mga pag-aaral na ang breakup ay kadalasan nangyayari around 3 months ng dating. Kasi nga dito na nga kasi nakikilala yung kadate, di ba? Dito na nakikita kung compatible kayo o hindi. Dito na nagsisimula yung merong tampuhan, merong konting arguments, di ba? Yung mga hindi pinagkakasunduan. So dito malalaman mo kung maganda ba ang experience mo sa 3 buwan o merong kang doubt na parang may mali. Kapag ginawa mo tong 3 months framework na to, tong 333 na ito, mabibigyan mo ang sarili mo na malaman kung may kailangang i-correct. Then i-correct hanggat maaga pa. Or kung dapat mo bang ituloy ang relasyon na yan. So punta tayo dun sa pangalawa, yung 777. Itong 77 rules na to, ito naman yung pag-maintain ng spark ninyong dalawa. Halimbawa, mag-asawa na kayo. Okay? Ito ay tungkol sa pananatili ng connection ninyo sa relasyon. Ang 77 rule ay tungkol sa pag-maintain at pagre-repair ng inyong relasyon. Ang unang 7 nito ay every 7 days, magkakaroon kayo ng date night. Every 7 weeks, magkakaroon kayo ng mini getaway. Every 7 months, magkakaroon kayo ng romantic vacation. Bakit valuable ang approach na ito? Kasi, una ang focus nito is ma-maintain yung commitment ninyong dalawa at maiwasan yung mga emotional withdrawal. Napakarami na nating video niyan, emotional withdrawal. Yung tamad na asawa, di ba? May video tayo niyan na alamin mo kung tamad ba yan physically yung asawa mo o emotionally disconnected na yan sa'yo kaya nagmumukhang tamad. So, panoorin nyo po yung video na yan. Maganda rin yan. Kasi kapag sinunod nyo ang rule na ito, magkakaroon ng consistent na form of engagement sa loob ng relasyon ninyo. So, hindi naman importante sundin, saktong 7 months, saktong 7 weeks, saktong 7 days, di ba? Hindi naman. At least meron kayong framework, iplano nyo. So, ang tendency nitong 77 rules na to ay i-align ang emotional connection at ang stress level ninyong mag-asawa, ninyong mag-partner. Kasi kapag ang mag-partner ay nagme-maintain ng regular at meaningful connection, ay pinapatibay nito ang emotional intimacy ninyong dalawa. So, ang tawag dito sa 77 na to, kasi magpe-prepare ka nga para magkaroon kayo ng quality time together. So, intentional time yan. Intentional time para sa isa't isa. At dito, unti-unti nagkakaroon ng emotional connection ulit kayong dalawa. Kung wala kayong intentional time para sa isa't isa, dyan magsisimula ang emotional disconnection. Yung wala ng pansinan, yung parang housemate na lang kayo, imbes na may intimate companion ka, wala. So, meron tayong video niyan, yung parang, yung video natin na yan, yung tahimik na kayo, wala nang kibuan sa loob ng bahay. Okay, unahin natin dun sa unang 7. Ito yung weekly date night. Bakit mahalaga ang weekly date night? Ito kasi para mapatibay ang inyong pagsasama. Kapag naka-establish kayo ng consistent na time and attention na kayo lang dalawa, yung walang storbo, walang telepono, kayo lang talaga, something meaningful will happen.
Dahil pinapaalala nito kung bakit kayo nagmamahalan. Bakit nyo pinili ang isa't isa. At syempre, yung mga funny at mga awkward moments ninyong dalawa, napagkikwentuhan nyo yan. Tapos during dyan sa date na yan, nagkakaroon kayo ng makabuluhang pag-uusap. May laman yung inyong pag-uusap na nagli-lead to more understanding ng pagsasama ninyo. At nade-develop ang skills ninyo sa pagsusolve ng conflict. Diba? Kung meron kayong issue sa bahay, habang nagdi-dinner kayo, na pag-uusapan, maliliit na bagay na pwedeng pag-usapan, na pag-uusapan doon. Na hindi usually na pag-uusapan sa regular days. Hindi naman kailangan mamahaling date. Hindi naman. Pwede naman coffee date lang yan. Basta kayo lang dalawa. Walang storbo. Diba? Or maglakad kayo sa park or tumambay kayo sa park dalawa. Doon kayo magkaroon ng meaningful conversation. Basta kayo lang dalawa. Ang importante kasi dito, yung quality ng attention at yung meron kayong intentional time together na pinaplano every week. Kaya yung pangalawa, every 7 weeks, ito yung mini getaway. Ito yung mga short trips, di ba? Yung, halimbawa, weekend getaway or out of town, di ba? 7 weeks is ano yan? Ilang buwan? Or almost 2 months. Every after 2 months. So, bakit nakakatulong to? Nakakatulong kasi to na makalayo sa daily stress ninyong dalawa, yung tulad ng trabaho, yung gawaing bahay, parenting kung may mga anak na, di ba? Minsan, yung stress yung dalawa sa relasyon, yung away kayo ng away. Kapag meron kayong getaway na ganito, nakakatulong to para magkaroon ng chance para sa playfulness, na alam nyo naman na napaka-importante niyan para ma-maintain ang attraction at ang emotional connection ninyong dalawa. Dahil ang novelty at ang bagong experience ay nagpapataas ng dopamine. Nagpapalakas din ito ng attraction. Kasi bagong experience, bagong lugar. So kayong dalawa lang. Diba? Pwedeng bumalik yung mga alaala nyo before. Magkakatawanan kayo niya dahil mapag-uusapan nyo yung mga funny moments nyo before, paano kayo nagsimula. At syempre, marerefresh talaga kayong dalawa dahil iba ang lugar, iba ang ambience. Okay, eto na yung pangatlong 7. 7 months or annual. Diba? Itong annual romantic vacation na to, ang pinakamahal na investment sa rules na ito. Pero kasi, yung longer vacation, nagbibigay kasi yan ng pagkakataon para mag-reconnect kayong dalawa. Diba? Yung magkaroon kayo ng deeper conversation. Gumawa kayo ng mga shared memories, yung diba? Nag-iipon kayo ng memories nyo together, ng experience nyo together, pag-usapan yung future nyo, yung goal nyo, yung mga pinapatayo nyo halimbawang bahay, kung ano man, yung mga goal na pwede nyong pag-usapan, diba? Na hindi nyo halos nagagawa o hindi nyo halos na pag-uusapan during regular days. May mga gumagawa nito. Unfortunately, ginagawa to yung kapag malalim na yung problema, yung masyado na kayong emotionally withdrawn sa isa't isa, tapos gusto nyo ngayon ayusin, bigla nyong, sige nga, mag out of town tayo or mag-abroad nga tayo. Sige nga, 3 days nga tayo sa isang resort. Tingnan natin kung maaayos natin to. Kasi pag ganun, baka it's too late na. Nagagawin nyo lang to pag may problema na. Samantalang kung susundin nyo tong rules na to, regular nyo siyang ginagawa. So yung interaction nyo, yung inyong attachment, ay regular na parang parang pwede natin sabihin na nagcha-charge. Diba? O malulobat na siya. Yan, bawa yung emotion. Pagpalagay na natin, example, nalulobat yung emotion. Oh, charge mo ulit. Nalulobat na naman. Oh, charge mo ulit. So parang itong rules na ito, gamitin nyo as a charger para palaging buhay yung relationship ninyo. Ito rin kasi kung talagang once a year lalabas kayo na kayo lang dalawa, halimbawa 2 nights, 3 nights, di ba? Ito rin kasi magpapaalala na partner kayo, hindi lang kayo housemates na lang. Pwede rin kasi itong rules na to simple lang. Pwedeng complex. Nasa inyo yan. Depende sa budget nyo, di ba? Siguro sa iba na walang budget o talagang hindi pa kaya yung ganitong uri ng bakasyon kasi syempre maraming gastusin, nagpapaaral, may bayarin, may ganyan, di ba? Pwede nyong ma-feel na napaka-unrealistic naman yung rules na yan or napaka-frustrating kasi gustuhin ko man gawin, hindi ko kayang gawin. Pero kung talagang desidido kayo na mapatibay yung inyong pagsasama, maraming paraan. Pwedeng yung weekly muna o yung monthly date lang muna ang gawin ninyo, di ba? Hindi nyo naman kailangan sundin to ng stricto talaga. Pero kung kaya naman ng budget, why not? Kung wala talagang budget, why not? Mag-dedicate kayo ng isang gabi na kayo lang dalawa ang magdi-dinner, yung tulog na yung mga bata, walang storbo. Ang importante dito, ang pinupunto natin dito, magkaroon kayo ng regular na activity together.
to connect yung inyong attachment. Kapag natutunan nyo na gumawa ng paraan para ma-achieve itong framework na to, parehas kayong nag-e-engage na at nagtutulungan para mapatibay ang inyong pagsasama. Okay, eto na. Punta tayo sa 555. Ano ba tong 555 method na to? Ang 555 method ay isang, hindi yung sardinas na 555. Ito ay isang powerful din na tool para naman sa conflict resolution ninyong mag-asawa. Kayo, mag-partner, basta yung magkasama sa bahay. Yung method na to ay 15 minutes na ginagawa ng mag-asawa. Yung unang 5 minutes dyan, magsasalita muna ang isa. Let's say, yung babae muna. 5 minutes, magsasalita. And then yung another 5 minutes, yung isa naman, yung lalaki. Okay, magsasalita. Yung last na 5 minutes, pang 15 minutes, dito na yung joint discussion ninyo. Bakit effective to? Papaliwanag ko sa inyo. Kasi dito, ma-identify nyo kung ano yung pumapatay sa relasyon ninyo. Katulad ng unmanaged na conflict, yung paulit-ulit na pag-aaway ninyo. Yung criticism, yung defensiveness, yung sagutan ninyong dalawa, sigawan, pagbabato ng sinisisi yung isa. Itong 555 method na to, ang magiging circuit breaker ninyo para labanan yung destructive patterns na meron kayo. Destructive ibig sabihin nakakasira yung pattern na nangyayari sa inyo, paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na away. Okay, paliwanag natin. Yung first 5 minutes, yung isang partner, ito na nga babae, ang magsasalita. Ang rule nito, walang interruption. So, yung buong 5 minutes na yun, yung babae lang ang nagsasalita. Tahimik lang ang lalaki. Huwag kang dedepensa. Makikinig ka lang. Kahit may sinasabi yung babae na nakakapag-trigger sa'yo, no, hindi ka pwedeng magsalita. Makikinig ka lang. So, yung babae, tatapusin yung 5 minutes. It's up to you, sino mauuna, babae o lalaki. Okay? Ngayon, anong nangyayari dyan? Dahil binibigyan mo yung partner mo ng pagkakataon na ma-express yung feelings niya na walang interruption, walang judgment, walang criticism, merong nangyayari dyan. Kasi kadalasan sa ating mag-asawa, ito ang pinaka-struggle natin, pinakamahirap sa couple to, yung makikinig ka lang, yung hindi ka sasabat. Diba may sinabi, tinatamaan ka, hindi ka sasabat, yan ang pinakamahirap. Karamihan hindi kayang umabot ng 5 minutes. Nagkakasagutan na, di ba? So, sundin nyo to. Patapusin nyo yung babae ng 5 minutes. Ngayon, anong nangyayari dito? Kapag ikaw ay nakikinig lang at present ka during that 5 minutes na nagsasalita itong babae, merong mahalagang nangyayari dyan. Yung partner mo, dahil nararamdaman niya na pinapakinggan siya, importante siya, nagsisimula ng bumaba yung stress hormone niya habang sinasabi niya yung sama ng loob niya. 5 minutes yun medyo matagal din yun. Habang naglalabas yan ng sama ng loob niya, mag-uumpisa yan, baka may iyak-iyak pa yan, maya-maya, galit na galit, maya-maya humuhupa yan. Sa 5 minutes na yan, iyon ang nangyayari. So, tuloy, nagsasalita siya, wala pang 5 minutes. Kapag patuloy niyang nararamdaman na safe siyang mag-express, safe siyang magsabi, malayang-malaya siyang sabihin ang gusto niya, nang walang hesitation, doon na bumababa na yung stress hormone niya hanggang mapapansin mo, habang patapos na yung 5 minutes, malumanay na siyang nag-e-express ng kanyang nararamdaman. Yung nakikinig naman, kapag na-practice mo na ikaw ay isang good listener, dito mo madidiscover ang point of view and the actual problem niya ay iba pala sa perception mo. Iba pala yung perception niya, iba pala ikaw. So by the end of 5 minutes, mararamdaman nitong babae ang positive feelings na mas naiintindihan na siya dahil binigyan siya ng pagkakataon na mag-express ng walang hesitation. So, yung next 5 minutes naman, ikaw naman, yung lalaki naman. Ganito din ang rules. At sa huli, ganyan din ang mararamdaman mo. So, yung next 5 minutes, magpapalit nga kayo ng role. Ikaw naman, yung lalaki naman na magsasalita. So, sa paraang ito ay tinatanggal ninyo kung sino ang may power sa conversation dahil parehas kayong may 50-50 na chance. Parehas kayong pwedeng magsalita at pwedeng pakinggan. Kapag ikaw naman ang nagsasalita, andito na tayo sa lalaki second 5 minutes na to, maigi na mag-focus ka sa sarili mong feelings. Both to kung halimbawa ito na yung, anong tawag dito? It's your turn mo na. Habang nagsasalita ka, mas maganda na mag-focus ka sa nararamdaman mo, sa feelings mo at sa experience mo rather than sisihin mo ng sisihin yung kapartner mo. Ang example niyan,
Halimbawa, pwede mo sabihin, ikaw kasi, palagi mo akong ini-ignore, hindi mo ako pinapansin. So instead na gamitin mo yung ikaw, gamitin mo yung I, yung ako. Pwede mo sabihin na, alam mo ba na kapag hindi mo ako pinapansin, yung pinababayaan mo lang ako, ini-ignore mo ko, napakasakit sa damdamin ko. Parang ang buong araw ko ay napakalungkot. So pwedeng ganun. Kasi iba yung atake ng, ikaw kasi, hindi mo ako pinapansin. Pero pag sinabi mo na, kapag hindi mo ako pinapansin, ang sama-sama ng loob ko. So iba yung approach, di ba? So kapag ganyan yung approach mo, hindi mauuwi yan sa sa pagtatalo, yung mag-iinit ka agad yung ulo kasi parang atake lagi yung dating mo. So pag-aralan nyo yan. Huwag palaging gano'n na, ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi. Huwag dun sa partner mo nakapoint. I-focus mo sa nararamdaman mo. Alam mo ba, kapag hindi ka naglilinis ng bahay or kapag dumating ako at madumi ang bahay, parang nararamdaman ko para mag-isa lang ako sa buhay. Yung mga ganon. Instead na, ba't di ka naglinis ng bahay? Huhugasan mo lang, di mo pa nahugasan. Diba? Magkaiba. Same message yung naparating nyo. Magkaiba ng approach. Natural, iba rin ang approach niya dyan. Iba rin ang babalik sa'yo. So, alin sa tingin nyo dyan yung maganda ang balik ng communication. Kapag ganito yung approach ninyo, magbabago yung dynamics ng communication ninyo. Maaaring makabawas sa trigger ng pagtatalo ninyo araw-araw at yung pagiging defensive ng partner nyo mababawasan. Ito na yung final 5 minutes. Ito na yung problem solving na to, na kayo ng dalawa ang magka-come up ng solusyon. Kasi 'di ba inilatag nyo na yung emosyon nyo parehas, pinakinggan kayo parehas na ilatag yung problema dahil parehas kayong napakinggan yung dalawa, yung side nyo. Dito, magkakaroon kayo ng tsansa na mahinahon ninyong mapag-uusapan kung ano ang dapat ninyong gawin sa issue na inilatag ng bawat isa. Ang goal dito hindi para manalo sa argumento, kundi para maintindihan ang concern ng bawat isa. Kung ma-maintain nyo tong 555 structures na to sa inyong relasyon, makakatulong to na makapag-focus kayo sa totoong issue, tapos solusyonan nyo nang nagtutulungan, hindi yung para kayong magkalaban, para kayong palaging may competition, sinong mananalo, sinong matatalo. So, kailan dapat gamitin tong 555 method na to? Ito ay effective gamitin kapag meron kayong paulit-ulit na issue na hindi nyo napagkakasunduan at sa tingin nyo parang wala ng solusyon. Like, for example, yung financial issue, gawaing bahay, attention, parenting, diba? Yung sexual intimacy ninyo. Hindi ito effective or kailangan gamitin dun sa mga issue na kailangan ng immediate attention. Bawa, katulad nung nasiraan ka ng sasakyan, hindi nyo na kailangan mag-555 pa para sinong magdesisyon para ipagawa yung sasakyan. So, hindi ganon. Hindi ito applicable dun sa mga issue na kailangan ng immediate solution. Kapag talagang merong conflict na paulit-ulit at walang solusyon, Diyan kailangan ng 555 structure. Kailangan nyo ng structured na conversation kagaya ng 555. Okay? So, ang relasyon ay hindi autopilot or ginagamitan ng AI. May AI na kasi tayo ngayon. Ang kailangan nito talaga, intentional effort, tamang communication, emotional connection. So, isama rin natin ang 333 rule ay tumutulong sa pagpili ng tamang partner. Yung 777 naman ay tumutulong sa pagpapanatili ng spark ng relationship ninyong dalawa. Pagdating naman sa 555 method, ito naman yung tumutulong sa pag-resolve ng conflict ninyong dalawa. So, itong tatlong method na ito ang nangangailangan ng attention. Kailangan ninyong lumabas sa daily patterns ninyo, kagaya ng social media, gawaing bahay, trabaho, para makapag-focus kayong mabuti sa isa't isa. Itong tatlong framework na to din ang mahalagang guide para ma-maintain ninyo ang relasyon ninyo. Pero ang power nito ay nakadepende sa inyo kung paano nyo ito gagawin at paano nyo ito i-adapt para maging mas effective at makatulong sa inyong relasyon. Ayan, natapos na tayo. Medyo mahaba yung topic natin ngayon pero napaka-importante na maintindihan nyo ito para magamit nyo siya, mai-apply nyo kung applicable sa inyo, i-apply nyo. Kung hindi naman, huwag nyo pong i-apply yung mga napapanood nyo kung sa tingin ninyo hindi applicable sa sitwasyon ninyo. Ano po, nagbibigay lang tayo dito ng additional information, ng guide, pero nasa inyo pa rin yan kung dapat nyo bang sundin, dapat nyo bang gamitin. Okay po? So maraming salamat sa inyo and thank you sa pagsuporta nyo sa akin palagi.